Hi guys, yan. Kasi bukas, mga kaibigan, merong isang grupo. Etong grupo daw na ito, mga kaibigan, ay magpi-prayer rally daw sa Davao, no? So, magpi-prayer rally. Very ironic, mga kaibigan, magpi-prayer rally. Oh, kung titingnan nyo, mga kaibigan, bakit sila magpi-prayer rally? Grabe, no? Ginagamit pa nila ang Diyos. Ginagamit pa nila ang Diyos para sa kanilang mga kalokohan. Unang-una sa lahat, magpe-prayer rally sa pangunguna ni Rodrigo Duterte, na alam naman natin na mga kaibigan, di ba? Kung ano-ano mga ginagawa niya sa mga pari, minura yung Papa sa Roma, tapos sinasabi pa niya mismo na hindi sila tatanggapin sa langit, sila daw ay pupunta sa hell. Isasama niya ang kanyang mga supporters, isasama niya sa hell. So, napaka hypocrite, no? Huwag na tayo ditong magbulahan, no? Hypocrisy ang ipapakita nila bukas, no? So, natawa nga ako kasi meron pang prayer. Napakahabang prayer ni Amy Duterte, no? So, sige mga kaibigan, mag-aaral tayo ngayon at ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa sinasabi ng Biblia. Yan, okay. Medyo iba tayo ngayon mga kaibigan ha. Medyo spiritual tayo ngayon, no? Tungkol sa sinasabi ng Biblia. Okay. So, sabi dito mga kaibigan, no? According to Romans chapter 13, verse 11, everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. No? So mga kaibigan, sino ba ngayon ang Pangulo? Obviously, ang Pangulo ngayon ay si PBBM, no? At sino naman ngayon yung mga challenge sa ating gobyerno? Obvious na obvious, yung mga nasa dark side, yung mga nasa kabilang panig. So, sabi dito, mga kaibigan, lahat daw ay dapat na mag-submit. I-submit ang kanilang sarili sa governing authorities. Dahil walang iba na gobyerno na ina-accept, no? Ang na naka-establish dito sa lupa, kundi yung gobyerno na nandito ngayon, no? At sabi nga mga kaibigan sa Biblia, kung ano yung mga pinapayagan dito sa lupa ay pinapayagan din sa langit, no? So yan, no, ang gobyerno ngayon ay Marcos. Si PBBM ang pangulo. So ibig sabihin mga kaibigan, etong mga ito dapat silang mag-submit sa Pangulo. Dapat silang sumunod sa gobyerno ni PBBM. Dahil si PBBM ang presidente. Dahil si PBBM ang nangunguna ngayon sa ating bansa. Pero sa nakikita natin sa mga ito, mga kaibigan, sila ay tumataliwas doon sa plano ng Panginoon at doon sa sinasabi sa Biblia. Dahil kinakalaban nila ang gobyerno sa pamamagitan ng kanilang mga black propaganda, ng kanilang mga ipinapakalat sa social media na kung ano-anong mga kasiraan, no? At eto mga kaibigan, alam nila na bukas ay merong rally, no? Kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Isang napakagandang layunin ng ating Pangulo para ihayag sa taong bayan ang kanyang perfect na plano, no? Although alam natin na wala namang perfect plan ang lahat ng tao, no? Kasi hindi naman tayo perpekto. Pero eto na mga kaibigan, yung plano
ng ating Pangulo para sa Pilipinas. At nung narinig ko nga yung plano na to mga kaibigan, ako talaga ay na-excite at nasabi ko sa akin sarili na talagang maganda ito at dapat lang na suportahan ng kahit sinong Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Pero kung hindi ka Pilipino at hindi mo mahal ang Pilipinas, natural hindi ka makikisali. So dito pa lang mga kaibigan, makikita mo na bakit hindi sila makikisali. Bakit kailangan pang pumunta sila sa Davao at magkaroon ng sariling rally at prayer rally daw, mga kaibigan. Kita mo ang kanilang hypocrisy. Gagamitin nila ang Diyos, ang pangalan ng Panginoon, para kuno ay makakuha ng suporta na sa haba ng panahon na 6 na taon, hindi naman nila ginamit man lang or hindi man lang nila binanggit itong tungkol sa Panginoon, 'di ba? Hindi naman sila naging masasabi natin na spreader or nag-i-spread ng word of God. Hindi naman dahil ang in-spread nila noon nung sila pa ang nasa power ay AJK. Yung puro mga kaibigan, yung puro pagpatay sa mga inosenteng Pilipino. Puro kayabangan, mga katiwalian, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ngayon, bigla silang magpiprayer rally at very ironic dahil pangungunahan ng isang Rodrigo Duterte na alam naman natin na palamura. Minumura ang mga pari, minumura ang Papa sa Roma, at minumura kung sino-sino mga tao na kinakagalitan niya. Pagkatapos ngayon, biglang magbabanal-banalan, magdadasal-dasalan. Mga kaibigan, ito yung sinasabi na worship in vain, prayers in vain. Sa tingin niyo ba, yung kanilang mga panalangin, aabot yan sa langit? Kung wala naman talagang sincerity sa kanilang puso. Mga kaibigan, ang prayer nila, nasa wall lang yan. Hindi yan naabot sa langit dahil ang Panginoon nakikita niya ang puso ng tao. At alam niya kung ginagawa mo yan para sa iyong selfish ambition or para sa kaluwalhatian ng Diyos, no? So, pag-uusapan natin mga kaibigan, ano pa yung sinasabi sa Bible, no? So, ayun nga, no, bukod sa Romans 13 verse 1, ang sinasabi pa sa Bible mga kaibigan ay, basahin pa natin, sa 1 Samuel chapter 15 verse 23, ang sinasabi dito, for rebellion is as the sin of a witchcraft, no? Rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, no? So, mga kaibigan, ano ba yung rebellion, no? So, atin din itong maire-relate sa pagiging rebelde, no? Rebelde sa namumuno, rebelde sa gobyerno, no? So, ang Panginoon mga kaibigan, hindi siya mag-agree sa rebellious spirit na tinatawag, dahil ang gusto ng Panginoon ay mag-submit ang bawat tao sa authority ng government, no? Gobyerno. Kung sino yung nasa katungkulan, dapat yun ang sundin, no? So, ano pang sinasabi mga kaibigan? Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So, ang sabi dito mga kaibigan, bawat gobyerno ay establish or in-establish ng Panginoon. Lalong-lalo na, tayo ay democracy. Kaya si PBBM naging Pangulo dahil siya ay binoto ng 31.6 million na mga tao.
Hindi naman siya naging pangulo dahil sa people power eh. Hindi naman siya naging pangulo dahil sa isang EDSA revolution. Nanalo si PBBM dahil sa will of God at dahil sa will of the people. So makikita natin dito na legit ang kanyang pagiging presidente, no? Kaya meron niyang blessing from above yung kanyang pagiging presidente. At anyone, mga kaibigan, na mag-o-oppose sa pagiging pangulo ni PBBM ay nagkakasala. Dahil ang sinasabi dito sa Biblia, let everyone, no? Sabi everyone, walang exception, mga kaibigan. Everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So, kitang-kita natin na itong authority na ito ngayon, itong Marcos administration na ito, ay nag-establish dahil sa Panginoon. Kasi nga, ano tayo dumaan tayo sa election. Hindi ito dahil sa merong isang diktador na, oy, ako ang magiging presidente, ako ang magiging pangulo. Kundi dumaan tayo sa election. This is the will of God and the will of the people. The voice of the people is the voice of God. No? So, eto talagang si PBBM ang itinalaga ng Panginoon. Pero merong isang grupo na mga Duterte at ang kanyang kapatid mismo na talagang umu-oppose sa kanya. Anong statement ni Amy Duterte Manotoc? Ang sabi ni Amy Duterte Manotoc, mga kaibigan, na bukas daw, magkakaroon daw ng rally, no? BBM rally na titignan daw yung magkakaroon daw ng loyalty check at magkakaroon daw ng mga bayaran, no? Babayaran daw yung mga government employee, yan, at magkakaroon ng hakutan, no? Ay salamat po, Idol Randy na Byra R. Cream sa iyong 100 stars. Marami pong salamat. So makikita natin dito, mga kaibigan, na dito pa lang, maling-mali na dito si Amy Duterte Manotoc, no? Na talagang hayagan yung kanyang pagtuligsa sa kanyang kapatid. Na kapatid niya mismo ito, laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo, mga kaibigan, na dapat niyang ipagtanggol, pero ito siya, sinisira niya ang kanyang kapatid. Hindi siya nagsasubmit. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, sana kalimutan na lang muna niya na kapatid niya Isipin na lang niya na presidente niya, na pangulo, no? Pangulo ng Pilipinas. Huwag na muna niyang isipin na si PBBM ay kanyang nakababatang kapatid. Kasi alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, na ang isang ate, minsan merong pride yan Sasabihin ng ate, ay, nauna ako dyan pinanganak. Ay, mas marunong ako dyan, mas magaling ako dyan kasi nauna akong pinanganak. Dati inaalagaan ko lang yan, di ba? So sana alisin niya yung mindset na yun at isipin niya na si PBBM ay kanyang pangulo, kanyang presidente. At mag-submit siya kay PBBM. Kasi yun ang nararapat Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay isang Bible believer na naniniwala ka sa Biblia, gagawin mo ito. Submit to the authority dahil ito ang nakasabi sa Biblia, mga kaibigan. No? So, sa verse 2, anong sinasabi dito? Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Mga kaibigan, napakabigat nito. Napakabigat ng sinasabi sa Biblia. No? Anong to? 1 Samuel ito 1 Samuel 15:23 and then ang binabasa ko dito tungkol ito sa rebellious heart, no? Yung hindi marunong sumunod, mga kaibigan, sa authority. And then ulitin ko sa verse 1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. And sa chapter 2, verse 2, consequently, whoever rebels against the authority
is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. So mga kaibigan, bukas, just in case na sila ay manalangin, hindi sila papakinggan ng Panginoon. Magkaliwanagan tayo dito mga kaibigan. I'm telling you the truth. Hindi sila pakikinggan ng Panginoon bukas dahil against sa Biblia ang kanilang ginagawa. Nagre-rebelde sila eh. Kinakalaban nila ang gobyerno na in-establish ng Panginoon. Kaya hindi sila pakikinggan sa kanilang mga prayers. Sigurado ako dyan mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo twice kong nabasa ang Biblia. From Genesis to Revelation. High school pa lang ako, naging born again na ako mga kaibigan. At alam na alam ko na ang Panginoon ay galit sa mga tao na kumakalaban sa gobyerno. Yun ang totoo. Pwede ka naman maging opposition. Pwede ka namang kumalaban sa gobyerno, pero hindi ganito, na talagang grabe talaga yung pagkalaban mo. Nakita mo naman mga kaibigan na part daw sila ng unit team na tinatawag. Pero mga kaibigan, nire-reach out sila ni PBBM, pero anong ginagawa nila? Ina-isolate nila ang sarili nila. Pupunta sila sa Davao bukas para magkaroon ng sariling rally. Kita nyo? So, sila mismo mga kaibigan, sila mismo ang sumisira sa unit team na sinasabi nila. Kaya talagang wala yung mga yan, hindi yan papakinggan ng Panginoong Diyos. Sinasabi ko sa inyo ng hayagan, kahit na sila ay manalangin, hindi sila pakikinggan ng Panginoon dahil against sa Biblia ang ginagawa nila. Ano pa? Anong sabi dito sa verse 3? For rulers, hold no terror for those who do right, but to those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. So ibig lang sabihin nito mga kaibigan, kung gusto mong hindi ka magawan ng masama ng iyong gobyerno, kailangan sumunod ka sa gobyerno. Kung ano yung sinasabi, sumunod ka. Kasi ang bawat gobyerno ay in-establish ng Panginoong Diyos. Kaya nga 'di ba, in the time of President Marcos Sr., 'di ba, may mga nagrereklamo na sila daw ay yung tungkol sa martial law o na-torture daw sila sa martial law. Kasi mga kaibigan, nagdeklara ang Pangulong Marcos ng martial law. Dahil nga maraming mga nangyari na talagang bombings at talagang very unruly na yung mga tao, hindi na talaga masawata yung pagre-rebelde. So iyon ay pinapayagan ng Panginoong Diyos. Yung mga ganun mga kaibigan, kasi part yun ng polisiya ng gobyerno. At part yun ng ating konstitusyon na pwedeng magdeklara ng martial law ang Pangulo kapag kailangan. So lahat ng yun mga kaibigan, bakit sila nagawa ng masama nung panahon ng martial law? Bakit sila na-torture? Kasi meron silang ginawang masama. Sila ay nagrebelde. So nandito yan mga kaibigan sa number 3. Kung ayaw mo na yung ruler ninyo o yung inyong presidente o yung inyong pangulo ay gawan kayo ng masama, dapat kumilos kayo ng maayos, kumilos kayo ng naaayon sa gobyerno, ng naaayon sa batas. Ganon yun mga kaibigan, no? So, dito, nakikita natin sa Romans 13 verse 1-7. Ano pa dito? Ano pang sinasabi dito? Ulitin natin Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, kitang-kita nyo, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do will bring judgment on themselves.
So mga kaibigan, si Duterte, si Amy, dinadala nila yung judgment ngayon. No, they bring judgment to themselves, mga kaibigan, dahil hindi sila marunong sumunod sa gobyerno. At kinakalaban nila ngayon ang gobyerno. Instead na makisama sila bukas, mga kaibigan, sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas, ay gagawa sila ng sarili nilang rally. At nakakatawa pa, mga kaibigan, meron pang prayer si Amy Marcos, mga kaibigan. Babasahin ko yung prayer ni Amy Marcos. At mga kaibigan, eto ang masasabi ko sa inyo. Ang haba ng prayer na ito. Pero, ang tanong ko, eto ba ay nanggaling sa kanyang kalooban? Sa tingin ko, mga kaibigan, ang prayer na ito ni Amy Marcos ay ginawa niya, binasa niya para patama sa kanino? Sa mga kasama ni PBBM. Kay F. Elisa, kay Speaker Martin Romualdez, at sa iba pang mga kasama ni PBBM. Nanalangin siya para lang magpatama. Nanalangin siya para lang ipamukha sa mga tao na, uy, kami ang tama. Kami ang banal. Etong side na to ng aking brother ay nagkakamali sila. Mga naliligaw sila ng landas. Mga kurapya mga yan. O kung ano ba ng mga... Kasi mga kaibigan, yung sinasabi niya na doon sa bukas daw, sa kick-off rally, mga hakot daw, marami daw hakot bukas at marami daw bukas na mga babayaran. Babaha daw bukas, mga kaibigan, ng budget ng gobyerno. So, mga kaibigan, nakakawindan isipin na isang Marcos pa ang nagsasalita nito. Kapatid pa mismo, mga kaibigan, ang nagsasalita nito. Basahin natin yung kanyang yung kanyang sinasabi dito, mga kaibigan. Yan. Bago natin basahin yung kanyang prayer, isa pang verse, no? Sa Titus chapter 2, verse 10. Ang sabi dito sa Titus verse 2, chapter 2 verse 10, ulitin ko, Titus chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, says when we submit to authority, we make the teaching about God, our Savior, attractive. So mga kaibigan, kapag nagsasubmit daw tayo sa authority or sa governing authority, ay ginagawa daw natin na kaaya-aya or attractive ang salita ng Diyos. Kasi ibig sabihin, ay tayo ay Kristiyano. Ginagawa natin yung sinasabi sa Biblia. Kaya nga, very ironic, magkakaroon kayo bukas ng prayer rally, hihingi kayo sa Diyos ng kung anong gusto nyo, pagkatapos nagre-rebel kayo sa gobyerno. Kinakalaban ninyo ang gobyerno ni PBBM. Hinding-hindi kayo pagbibigyan ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang, no? Ginagamit nila ang Panginoong Diyos at ang prayer para makahakot sila ng tao. Hypocrite ang tawag doon. Mga Pariseo, hypocrite. No? So, ano pang sabi dito, mga kaibigan? Yun nga, dito na tayo sa, babasahin ko sa inyo, yung prayer ni Amy, Nakakatawa talaga. Ang sabi ni Amy, okay. Binasa siguro niya ito, mga kaibigan, Hindi ko napanood tong nag-pray siya pero nakikinita ko na binasa niya ito, no? Kasi mahilig naman yun magbasa, no? So sabi niya dito, Panginoong Diyos, inaalay namin sa iyo sa araw na ito ang lahat ng aming isipan, gawain at sasabihin. Punuin mo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay maayon sa banal mong kalooban.
Tulungan mong mahalin ka namin ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin sa aming mga gawain para sa ikagiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Nilalapit namin sa iyo ang bayang ito, kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin niyo po ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng may katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan niyo po ng katapangan ang mga kapwa ko senador upang manindigan para sa aming institusyon, konstitusyon at mandato ng taong bayan. Ipaalala sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipagkakaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang Vice-Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Haplosin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo po siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Ipaalala niyo po sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa bayan. Maging gabay niya sana ang kasaysayang lumubog sa aming pamilya. Pakinggan niya ang sumamo ng nakakarami, huwag biguin ang mga nagtiwala, huwag sayangin ang pagkakataon, huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa atensyon at sa bawat araw ng panunungkulan ay laging huli ang anumang pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyang manindigan para sa tama at labanan ang puwersa ng mga mapaglinlang na umaabuso sa kanilang malay ng mga pamayanan dahil sa katakawan ng kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mga makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan, bilang kami pong lahat ng mga anak ng bayan at ng anak ng Diyos, tahanan ang bansang Pilipinas kaisa sa buong mundo sa pangarap, sa kaunlaran, sa biyaya, sa kapayapaan. Amen. So nakita na mga kaibigan kung anong klaseng prayer ito. Hindi ito sincere na prayer. Ito ay isang panalangin na merong ulterior motive para magparinig. Biro mo, mga iwaksi daw siya sa kanyang mga demonyo na kasama. No? Paliwanagin daw ang kaisipan. Bakit nadirimlan ba ang isip ni PBBM? Sa tingin ko, hindi si PBBM ang nadirimlan ang pag-iisip, kundi ikaw, Amy Duterte. Dahil ang Pangulo natin, he's on the right track. Nasa tama siyang landas. Ikaw ang nadirimlan ng pag-iisip, Amy Duterte. Dahil sa kagustuhan mo na protektahan si Digonio mula sa ICC at dahil sa galit mo nang tinanggal yung confidential funds ni Sara Duterte. Dahil doon, eto ka, nagpapagamit ka sa mga Duterte. So kita natin mga kaibigan, nakikita natin dito na yung kanyang panalangin ay walang sincerity. Ang kanyang panalangin ay puro lang, talagang ginawa lang talaga niya para magparinig. Para sabihin na, oy, naku, ganun pala, sige dito na nga tayo sa dito na tayo sa Duterte, o dito na tayo, tama si Amy. Hello. Doon pa lang maling-mali ka na eh. Ano nga sinasabi sa Biblia?
Oh, anong sinasabi sa Biblia? Kahit na makita mo, Sandali, iano ko lang yung pintuan. Sandali guys, Meron pang sinasabi ang Biblia tungkol sa isang pinakamasama na leader. Anong sinasabi sa Biblia sa pinakamasama na leader? Kahit daw ang iyong leader o ang iyong king, no, ay pinakamasama. Huwag na huwag kang magre-rebelde. Sumunod ka sa authority dahil ang Panginoon, siya ang bahala na maningil doon sa leader na yan. Siya ang magpaparusa. Ang dapat mong gawin, sumunod ka sa authority, sumunod ka sa gobyerno. Yan ang task ng bawat Pilipino. Yan ang gawain, ang dapat na gawin ng bawat mamamayan. Sumunod, magpasakop sa gobyerno dahil ang bawat gobyerno ay itinalaga ng Diyos. So mga kaibigan, kapag ikaw ay tumitiwalag at ikaw ay nagre-rebelde at hindi mo sinusunod ang ating Pangulo, taliwas na kaagad sa Biblia ang sinasabi mo, no? So uulitin ko para doon sa hindi nakaabot, no? Ang sabi dito, para doon sa mga hindi nakaabot. Okay. Ang sabi dito mga kaibigan, Romans chapter 13 verse 1. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So ano pang sabi dito? Yung mga hindi daw sumusunod sa authority, they were bringing condemnation to themselves, no? Sila mismo ay dinadala nila ang kanilang sarili sa doom, no? Sa kapahamakan dahil hindi sila marunong sumunod sa gobyerno. Hindi sila marunong mag-submit sa gobyerno. Yan ang mangyayari ngayon kay Amy Duterte at kay Sara Duterte at kay Digonio. Sila ay they brought themselves to doom, no? Talagang dinadala nila yung sarili nila para sa kapahamakan dahil hindi sila marunong sumunod sa gobyerno na itinalaga ng Diyos, no? So, ano pa mga kaibigan? Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia at kung kayo ay Kristiyano, alam nyo yan. Kaya nga mga kaibigan, ako sa totoo lang ako mga kaibigan, kahit ayoko sa isang pangulo, pero kapag nahalal na siya, talagang sumusuporta ako kasi Bible believer ako Sinusunod ko ang Biblia. Kapag pangulo na, kahit ayaw mo pa sa kanya, sumunod ka kasi yun ang sinasabi sa Biblia. Huwag kang magrebelde. Huwag kang mag-iba ng landas. Kaya mali ang ginagawa ngayon ni Digong. Mali ang ginagawa ni Sara, ni Amy. Pagkatapos gagamitin pa nila ang Diyos. Prayer rally. Mga kaibigan, they're kidding, no? Talagang nagjo-joke talaga sila, no? Biruin mo, magpi-prayer rally sila pagkatapos against sila sa will of God. Yung ginagawa nila is against the will of God. Magpi-prayer rally sila. Sa tingin niyo mga kaibigan, hindi sila pakikinggan ng Diyos. Sa totoo lang, baka ang makinig sa kanila si Satanas. Ay naku mga kaibigan, no? Natatawa na naman talaga ako. So mga kaibigan, ayoko nang tumawa kasi uubuhin ako. So mga kaibigan, andali i-search ko yung isa yung sinasabi dito na kahit yung pinakamasamang leader kasi ang talagang instruction sa atin ng Panginoon submit to every authority. Submit to every governing authorities. Kasi yan talaga ang in-establish ng Panginoon, no? So, kapag ikaw ay nagre-rebelde, against ka sa will ng Panginoon, no? At ikaw ay nasa dark side.
Sa bagay naman mga kaibigan, alam naman ni Digong na hindi siya pupunta sa langit eh. At sabi nga niya, 'di ba, isasama niya ang kanyang mga followers sa impyerno. Si Digong mismo ang nagsabi niyan. Kaya mag-prepare ka na, JLA, mag-prepare ka na kasi malapit ka nang isama ni Digong sa impyerno, no? JLA, mag-prepare ka na, no? So, mga kaibigan, search ko lang yung kahit yung pinaka-wicked na king, no? Kailangan daw mag-submit sa authority kahit na pinaka-wicked pa ang iyong king or ang iyong hari or presidente. Dali submit to the authority. Kasi mali yung ginagawa ni na Amy tsaka ni na Duterte. Mali yun mga kaibigan. Hindi talaga yun tama, no? Ayan 1 Peter chapter 2 verse 13 Okay, ito. Okay. Sabi dito, submit yourselves for the Lord's sake, for every authority instituted among men. Sandali sasabihin ko muna yung verse. Baka sabihin nyo ako'y nagloloko. 1 Peter chapter 2 verses 13 to 25. Ang sabi dito, submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority, or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Submit to the authorities. Ang kaibigan. So, malinaw na malinaw dito, submit to the authorities. Mag-submit ka sa authority. Di ba? Ikaw ay mag-submit. Masama man ang iyong king, super sama ng king mo. Ano ang sinasabi sa Biblia? Ipanalangin mo, no? May sinasabi pa dito, pray for your leaders. Kahit gaano kasama ng iyong king, ng iyong leader, wag na wag kang magre-rebelde, wag na wag kang tumalikwas, sumunod ka sa authority dahil yan ang sinasabi sa Biblia at ikaw ay pagpapalain ng Diyos, no? Sandali, tingnan naman natin yung pray for those in authority. Yan. Okay. Ito. Kaya mali ang ginagawa ni Amy Duterte. Mali ang ginagawa ni Amy Duterte ngayon at ni Sara Duterte at saka ni Digonio. Mali ang kanilang ginagawa. So sabi pa dito mga kaibigan, 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi dito, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So, ano daw yon? Ano daw ang dapat? Anong sinasabi dito ni Timothy? I exhort therefore, siya ay, ibig sabihin mga kaibigan, hinihikayat niya yung mga tao, no? Hinihikayat niya, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men, for kings, and for all that in authority. Bakit kailangang ipanalangin daw? Para magkaroon daw tayo ng quiet life, peaceable life, and in all godliness and honesty.
For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Yun ang tama. Hindi yung magre-rebelde ka. Hindi yung pupunta ka bukas sa Davao, magkakaroon kayo ng prayer rally, samantalang buong 6 na taon mo, palagi ka na lang nagmumura sa mga pare, pati yung Pope, minumura mo kung sino-sino. Pagkatapos ngayon, tatapatan mo si PBBM sa napakagandang kick-off rally ng Bagong Pilipinas at magpe-prayer rally kayo. Wow! Hypocrite! Napaka-ipokrito nyo! Mga pariseyo kayo. You're so hypocrite. Diba? So, yung ginagawa nyo, diyan palang nagkakasala na kayo. Diyan sa ginagawa nyo, mga kaibigan. Opo, Feli Debbie, maraming verses dito talaga sa Biblia ang nagsasabi tungkol sa pagsunod sa gobyerno, tungkol sa pag-submit sa authorities. Yun ang tama. Submit to the authorities. Submit to the governing authorities. At anong sabi? Kahit gaano kasama ang leader mo, submit to the authorities. Hindi mo problema na sila ay patanggalin o hindi mo problema na tanggalin sila sa authority dahil ang magtatanggal niyan ang Panginoon, the power of God. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang magtatanggal niyan dahil kung ginawa mo yan, kung ikaw ang magtatanggal through people power, nagkakasala ka na dyan. Kaya nga nakita niyo mga kaibigan, ang Cory Aquino government, walang blessings, di ba? Napansin nyo, walang blessings ng Panginoon ang Cory Aquino government kasi ninakaw lang niya ang kapangyarihan kay President Marcos Sr. Si President Marcos Sr. ang binoto ng taong bayan. Pero si Cory Aquino, through people power, naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya walang blessings, mga kaibigan, ang Cory Aquino government. Kaya anong nangyari? Failure. A big failure ang nawala, ang nangyari sa Cory Aquino government. Kasi nga, hindi naman siya appointed, no? Hindi naman siya in-appoint doon ng Panginoon. Hindi naman siya nilagay ng Panginoon doon para maging presidente, kundi iniluklok lang siya ng mga tao. No? Ng mga tao na merong mga self-interest, no? People power, no, na alam naman natin sino yung mga nag-people power doon. Sino-sinong effort yon? Kani-kaninong effort? Oligarchs, CPP, ano pa? Liberal Party, ano pa? Coangcos. Yun mga kaibigan ang nagsama-sama, nag-joint effort para mag-people power at ilagay si Cory Aquino. Kaya sa buong termino ni Cory Aquino, hindi mo makikita ang blessing ng Panginoon. Daming patayan, mga massacre, ang daming mga crime, tapos nagkakagulo ang mga tao, di ba? Walang disiplina ang mga tao kasi walang blessings ng Panginoon. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kitang-kita mo ang blessing ng Panginoon sa Marcos administration dahil siya ay itinalaga ng Panginoong Diyos. Diba? Pagkatapos, eto, sisirain ng mismong kapatid niya. Kita niyo bukas, magpe-prayer rally sila. Prayer rally? Si Digong? Really? Si Digong magpe-prayer rally? Magli-lead ng prayer rally? Na walang ginawa, kundi mura ng mura. At sa buong 6 years ay batikusin at murahin yung mga priest. At meron pa siyang gustong ipatsugi. At pagkatapos yung Papa sa Roma, pinagmumura niya. Pagkatapos bukas magpe-prayer rally. Hypocrite. Very hypocrite, di ba? So mga kaibigan, talagang ang ginagawa nila ay mali, no? Against the will of God, no? So mga kaibigan, ano pa? Meron pa dito, tingnan natin yung tungkol sa yan. Ito. Tungkol sa praying the authority. 5, praying for those in authority. Tingnan natin ito. Romans, dito tayo sa Philippians 4:6.
Yan. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And Proverbs 21 verse 1, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. No? And then Colossians 1, chapter 16 and 17, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So mga kaibigan, no, kung titingnan natin yung yung translation, ang sinasabi lang dito na lahat ng mga rulers, powers, and authorities na na-create dito sa lupa ay nanggaling sa Panginoon. Inordain niya. So anong sabi? Submit to the authorities. Dapat matuto kang mag-submit sa authority at huwag kang reklamo ng reklamo. Dahil ang ginagawa mo, yan ay kasalanan sa Diyos. No? At ano yung sabi kanina mga kaibigan? You're bringing judgment to yourself kapag ikaw ay against sa authority. Yan. Dali, tingnan natin ulit yung verse na yun. Ha? Okay. 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 Dali mga gada. Dali guys ha. Ito. Ito. Sa chapter 2, verse 2. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. So malinaw na malinaw mga guys, malinaw na malinaw nakalagay dito na kapag ikaw ay nagre-rebelde sa authority, hindi ka marunong sumunod sa authority, mga kaibigan, sa governing authority, ikaw ay nagkakasala and you will bring judgment, no, on yourself. So itong mga tao na to na bumabati ko sa ating Pangulo, itong mga tao na to na tumataliwas, no, sa gawain ng ating Pangulo, instead na makisama sila doon sa vision ng Pangulo sa bagong Pilipinas, ang ginagawa nila ngayon ay kanilang kinakalaban. At bukas, nasa Davao sila para ipakita nila na mas marami daw sila at ipakita nila mga kaibigan na sila ang magaling, sila ang marami at sila dapat ang mamuno sa Pilipinas. And take note nanalangin pa na sana daw mga kaibigan ay liwanagin daw ang isip ng ating Pangulo. Bakit nadirimlan ba? Nadirimlan ba ang isip ng Pangulo? Hindi. Meron pang panalangin na ilayo daw, mga kaibigan, sa mga demonyo na kanyang mga kasama. Ano yun? Diba, mga kaibigan? So, halatang-halata natin na ang prayer na ito ni Amy Duterte ay isang hypocrisy. Ginawa niya itong prayer na to para magparinig. Walang sincerity, kundi puro lang patutsada, puro lang parinig sa kanyang kasin at kay F. Elisa. Biro mo, tinatawag na demonyo? Grabe ano? Sino ba mga kaibigan yung palamura? Duterte. Sino ba yung kilala sa mahilig manyugi? Duterte. Sino ba yung kilala na Lord of all drug lords in Southern Philippines, according to the witnesses? Duterte. Sino ba ang kilala na nagpaprotekta ng drugs? According to the witnesses, Duterte. Sino rin ba ang kilala na pagdating sa salita ay talagang inaamin na siya ay nagtsugi? Duterte. So, sino ngayon ang masamang tao? Obviously,
Duterte. Pagkatapos, sasabihin ni Senator Amy na liwanagin daw ang isip ni PBBM. Hello! Ikaw ang nadirimlan ng pag-iisip dahil nandyan ka sa side ng kadiliman. Mga kaibigan, si Senator Amy, nag-pray siya, binabasa. Pero tayo mga kaibigan, magpipray tayo ngayon, ipagpipray natin ang ating Pangulo, mga kaibigan, na ilayo siya sa lahat ng kasamaan, ipagpipray natin ang Pilipino, ipagpipray natin ang gawain natin bukas mga kaibigan, nang hindi tayo magbabasa. Galing sa puso ang ating prayer. At mga kaibigan, kung nandyan kayo na nanunood sa akin, samahan ninyo ako sa prayer at ipagpipray natin ang mangyayari bukas, mga kaibigan. So, hindi ko na ipipikit ang aking mata. Ha? So, pagpipray natin, samahan ninyo ako at magpipray tayo na nanggaling sa puso na walang binabasa. No? Sa puso natin galing to mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, pagpray natin ang mangyayari bukas. Okay. Pero parang hindi ako sanay na mag-pray na nakadilat. Siguro medyo ipipikit ko na lang ang mata ko. Kasi pag nagpipray ako talagang, ako ay nakapikit, no? Siguro dito na lang ako titingin at medyo pipikit, no? So mga kaibigan, samahan ninyo ako ngayon sa prayer at kailangan natin ipag-pray mga kaibigan ang mangyayari bukas, no? So, let's all bow down and pray. Mga kaibigan, inom muna ako. Hallelujah. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon, Panginoon, ng may kababaang loob. At Panginoon, dinadalangin po namin, Lord, ang mangyayari bukas na rally ng Bagong Pilipinas, kick-off rally. Panginoon, dalangin po namin, please cover us with your most precious blood. At dalangin po namin, Panginoon, na inyo pong gawaran ng kaligtasan ang lahat po ng mga tao na dadalo bukas. And let your angels be posted on every area, O God, para nang sa ganon, Panginoon, ay maging safe ang bawat tao na pupunta bukas. Panginoon, dalangin po namin, O Lord, please examine every hearts of the Filipino. Nang sa ganon, Panginoon, makita mo kung meron kaming motibo, kung may motive kami, Lord God, na hindi maganda, linisin niyo po ang mga motibong ito, Panginoon, at i-align niyo po ito sa iyong kalooban. Lord, dalangin po namin ang aming Pangulo, PBBM. Alam po namin, O God, na kami ay hindi nagkamali sa pagpili sa Kanya, Panginoon. Siya ang inilagay mo bilang aming Pangulo dahil alam mo, O God, na siya po ang karapat-dapat namin na mga Pilipino na maging leader. At Panginoon, hindi po kami nagkamali dahil nakita namin ang kanyang vision sa Pilipinas, Panginoon. Ang isang bagong Pilipinas na talagang tungo sa pag-unlad. Although Lord, maraming mga nangyayari ngayon sa international community, O God, na nakakahadlang ngayon sa talagang pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay magkakaroon ng katapusan. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, gabayan niyo po ang aming Pangulo, O Lord, and please bless all the works of His hands, O God. And we know, O Lord, that you are mighty and powerful, O Lord. And please bestow on Him, O God, the knowledge that you have. Nang sa ganon, Panginoon, ang aming Pangulo ay lalo siyang maging maalam at lalo siyang magkaroon ng Solomonic wisdom upang i-lead ang aming bansa, Panginoon, tungo sa pag-unlad. Father, in the name of Jesus, lalo niyo po siyang palakasin physically, spiritually, at socially, mentally. Panginoon, i-adyan niyo po siya sa lahat po ng mga tao na gustong mag-harm sa Kanya, O God. At dalangin ko po, Panginoon, please,
Father God, inyo pong i-suppress, O God, inyo pong sanggain ang lahat po ng mga evils na nagnanasa, Panginoon, na papagsakin ang kanyang gobyerno. Dahil alam po namin, O Diyos, na kapag nangyari yun, Panginoon, kawawa ang mga Filipino. Father God, in the name of Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob, O God. And you told us, O Lord God, that kung kami ay i-humble namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon, at kami, Panginoon, ay ilalagay namin ang aming faith sa inyo, O Lord. Kayo ay nandito, Panginoon, sa aming bayan at kami ay inyong ibibless sa lahat po ng aming mga gawain. Panginoon, dalangin ko po unang-una, Panginoon, ang Marcos family. Lord, gabayan niyo po sila, Panginoon, si F. Elisa na napakabuting First Lady. Bagamat siya, Panginoon, ay laging inaatake ng mga Duterte, ng mga DD shits. O God, dalangin ko po, Panginoon, please cover her, O Lord. Panginoon, from the top of his head to the sole of her feet, Panginoon, i-cover niyo po siya, O Lord, nang sa ganun ay magkaroon siya ng covering at hindi po siya hindi po siya magawa ng harm ng kahit sinong mga DD shits, O God. At dalangin ko po, Panginoon, O God, ang mga anak po ni PBBM at ni F. Elisa Marcos, Panginoon, na sila po ay yung pagpalain, lahat po ng kanilang gagawin, O Diyos, liwanagin niyo po lalo ang kanilang pag-iisipan, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng wisdom nang sa ganun, O Lord, ay magawa nila lahat ng mga nais nila in the future, O God. And Father God, dalangin ko rin po, Panginoon, si FL Imelda Marcos, mas lalo niyo po siyang bigyan, Panginoon, ng age, dagdagan niyo po, Panginoon, ang kanyang edad at kalakasan, magandang kalusugan, nang sa ganun, Panginoon, siya po ay mabuhay pa, Lord, ng marami pang taon. At dalangin ko rin po, Panginoon, si Amy Duterte Manotok. Panginoon, tinataas ko po sa inyo si Amy Duterte Manotok, Panginoon, na liwanagin niyo po ang kanyang isipan, Panginoon, ang kanyang nadirimlan na isipan, O Lord. Hindi po niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi po niya alam, O Diyos, ang ginagawa niya sa kanyang kapatid at sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na hipuin niyo po ang puso ni Amy Marcos Manotok. Ang inyo po, Panginoon, na liwanagin ang kanyang isipan, Panginoon, at iparealize sa kanya, Panginoon, na mali ang kanyang ginagawa, na dapat, Panginoon, ay mag-side siya sa kabutihan at hindi sa kasamaan. At dalangin ko, Panginoon, na i-touch niyo po siya, Panginoon, at magbigay po kayo sa kanya ng mga bagay, Panginoon, para ma-realize niya na mali ang kanyang ginawa at siya ay nasa masamang landas, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po si Sara Duterte na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kaliwanagan ng pag-iisip at para ma-realize niya, Panginoon, na mali po ang kanyang ginagawa, Panginoon, na hindi po siya tumatalima sa mga gusto, Panginoon, ng presidente at siya po, Panginoon, ay tumataliwas sa mga will ng presidente. Panginoon, ang sabi nga ganun, ang Vice President ay dapat na sumunod sa Pangulo at dapat na magprotekta sa Pangulo at dapat na sumuporta sa lahat ng pulisiya ng Pangulo. Pero hindi ito nangyayari dahil si Sara Duterte, Panginoon, ay tumataliwas sa kagustuhan ng Pangulo. Panginoon, dalangin ko, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kaisipan na change of mind, O Lord. At dalangin ko, O Diyos, na siya po, Panginoon, ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang puso, Panginoon, at ma-realize niya na mali ang kanyang ginagawa, na siya ay nasa maling landas. Dalangin ko rin po, Panginoon, si RRD, O Lord, na siya po ay hipuin niyo po ang kanyang pag-iisip at dalangin ko po, Panginoon, na magbago na po siya, Panginoon, dahil mali po ang kanyang ginagawa, na siya po ay palagi na lang tumutulig sa kay PBBM at dinadala niya ang mga DD shit sa kasalanan at patuloy niyang hinihimok, patuloy niyang binibrainwash, Panginoon, ang mga DD shits na to para maging rebellious, Panginoon. Lord, alam niyo po ang mga motibo ng mga taong ito, O Lord. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang mag-suppress
suppress sa kanilang mga balak, sa kanilang mga plano, para hindi magtagumpay ang kanilang kasamaan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pinagbabawala namin ang lahat ng mga gawa ng dyablo sa kanilang buhay at Panginoon. At dalangin namin na si PBBM, Panginoon, ay palagi niyo pong i-bless ang kanyang pamilya at ang sambayan ng Pilipino, O God. At naniniwala kami, Panginoon, sa bagong Pilipinas na talagang vision ng ating Pangulo, ng aming Pangulong PBBM. At Panginoon, bukod pa dyan, O Lord, dalangin ko rin po si Speaker Martin Romualdez na sa kabila po ng mga nangyaring ito, Panginoon, na madalas po siyang dinadown ng mga Duterte, dinadown ng kung sino-sinong tao. Lord, dalangin ko po na bigyan niyo po si Speaker Martin Romualdez ng kalakasan ng loob para mapatuloy po na itong mga nangyaring ito sa kanyang Panginoon ay kanya pong ma-overcome, O Lord. At ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay mapagtatagumpayan niya, O Diyos. Panginoon, alam po namin na walang imposible sa iyo, O Lord. At alam po namin na hindi magtatagumpay ang kasamaan, O Diyos. Lord, sabi nga, walang kasamaan na hindi magwawakas, at alam namin na lahat ng kasamaan ay may wakas, O God. Kaya Panginoon, kami ay patuloy na dumadalangin at kami po, O Lord God, ay very hopeful dahil alam namin na sa bagong Pilipinas, O Diyos, nandyan ka at hindi mo kami pababayaan. Lord, maraming pong salamat at bukas po, Panginoon, dalangin ko ang bawat tao na pumunta bukas ay magkaroon ng mga biyaya financially sa kanilang kalusugan. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pamilya at i-bless ang kanilang pamilya, Panginoon, at magawa nila bukas, Panginoon, ang pag-e-enjoy at hindi lang yung mga kaibigan, kundi sila ay makakapag-avail pa ng mga services ng gobyerno na meron bukas, Panginoon. Yung may mga sakit, Panginoon, ay makakapag-gamit, Panginoon, ng Love for All, makakapagpa-check up, at yung iba, Panginoon, na kailangan magpa-laboratory ay makakapagpa-laboratory. Panginoon, maraming po salamat sa pribilehiyo na ito. Alam po namin bukas, Panginoon, is a big day at inaalay po namin ang bukas na ito, Panginoon, para sa iyo, hindi lamang sambayan ng Filipino. At alam po namin, O Diyos, na ang Pilipinas, O Lord, ay isa sa iyong pinili, O God. Kami ang bagong Jerusalem at alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung issue ng West Philippine Sea, Panginoon. Lord, kaya sinasabi ko madalas, no to pro-China. No to China lovers, no to pro-communist China lovers ng mga politician na katulad ng mga Duterte na walang ginawa kundi pagtanggol ang China, na walang ginawa kundi maging mouthpiece ng China. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, kahit malayo pa po ang eleksyon, O Lord, ikaw po ang manguna sa sambayan ng Pilipino. At Lord, inyo pong bigyan ng liwanag ang mga isipan ng bawat Pilipino, O Diyos, na talagang pumili ng mga presidente, pumili po ng senador o kung sino mang government official, O Lord, na talagang hindi pro-China, kundi yung mapagmahal sa bayan, ipagtatanggol ang bayang Pilipinas. Panginoon, maraming po salamat at muli, O Lord, ako po sa inyo ay nagpapasalamat ng buong puso, O God, at inaalay po namin, O Lord, ang gabing ito at ang kinabukasan para sa iyo lamang, O Diyos. Lord, maraming pong salamat sa kick-off rally na gagawin po bukas, O God, at kami po ay talagang looking forward, Panginoon, na maganda ang mangyayari bukas. And Lord, please, ikaw na po ang bahala doon sa kabilang kampo na mga rebellious, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ang dalangin ko, open their hearts nang sa ganun, Panginoon, ma-realize nila na mali ang kanilang ginagawa. Maraming pong salamat muli, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay akin pong samo at dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord.
Maraming po salamat mga kaibigan. Tapos na po tayo mag-pray. Maraming po salamat sa sumama din sa akin sa pag-pray mga kaibigan. Alam niyo po ba, there is power in prayer. Naniniwala po talaga ako dyan mga kaibigan kasi nararanasan ko po yan sa buhay ko. No? Kapag yung mga time na talagang gipit ako, kaya nasa panganib, mga kaibigan, prayer lang talaga. At ako ay talagang binibless ng Panginoon at ako ay kanyang nililigtas sa lahat ng mga sakuna. No? Kaya talagang mahalaga po talaga sa akin ang prayer. Ako talaga ay naniniwala dyan. So mga kaibigan, maraming po salamat sa sumama sa akin sa prayer at saka doon sa mga nagbigay ng stars. No? Maraming po salamat mga kaibigan kahit doon sa hindi nagbigay ng stars. Basta kayo'y nanood, sumama kayo sa akin sa prayer. At mga kaibigan, I urge every one of you, pumunta po kayo bukas sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally. No? Kita-kits po tayo bukas mga kaibigan. Pupunta po ba kayo? Yan, kita-kits po tayo bukas mga kaibigan. At sana nga ay makapunta kayo. No? So, Marie de Dios, amen and amen. Salamat po, Lisa Hernandez. Shout out po. Shout out Lisa Hernandez. Salamat po sa panonood, no? And Juliet Paclebar, maraming pong salamat. Mabuhay ka, Ma'am Admin Rich, no? Mabuhay din po kayo. Emeline Pino, maraming pong salamat sa panonood. Yan. And sino pa? Estrella Rosales, salamat po sa panonood. Jackie Anderson, salamat po sa panonood. And Josephine Galiaco Estrella, salamat po sa panonood. Elena Almerol Ilarde, salamat po sa panunood, no? And Judith Cabinbin, salamat po sa panunood. Feli Debbie, salamat po sa panunood. Emma LV, salamat po sa panunood. Lucy De Jesus, salamat po sa panunood. And sino ba? Cruz Alarcon Mags, salamat po sa panunood. Emily Hison Sabiniano, salamat po sa panunood. Cruz Alarcon Mags Rowena Sugi, salamat po sa panunood, no? Vi Denyoso, salamat po sa panunood. Yan, sino pa ba? Emily Hison Sabiniano, meron na pala, no? So mga kaibigan, maraming po salamat. Cici Blanco Laroche, salamat po sa panunood, no? Lolita Paras Marianito, salamat po sa panunood. And sino pa ba? Go Philippines! Oh, Go Philippines! Yan, shout out po sa inyo. Salamat po sa panunood, no? Merlina Arasa, salamat po sa panunood. Shout out kapatid. Yan, Go Philippines. Salamat po. Shout out din po sa iyo, no? And Jackie Anderson, salamat po. Virgie Lamtan, salamat po. Marie de Dios, salamat po sa panunood. Helen G, salamat po sa panunood. Yan, Elena Almerol Ilarde, salamat po sa panunood. And Virgie Lamtan, sabi ko na pala, Estrella Rosales, salamat po sa panunood. No, wala na yata. Emeline Pino, salamat po. Yan. So mga kaibigan, matutulog ako ngayon ng maaga kasi kailangan kong gumising ng maaga bukas para makapunta ako doon ng maaga. Alam din naman na malayo ako, di ba? Dito pa ako sa Cavite. So maraming po salamat mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich, lagi nagsasabing suportahan po natin ang ating Pangulo PBBM at mga kaibigan, ang buong Marcos administration, no? Fight fake news, expose the truth. Salamat po mga kaibigan. Sarina Deiro, pahabol. Yan. Maraming salamat sa panunood. Salamat Sarina Deiro, no? So, nabasa ko na. Bye-bye. Salamat po. Bye. Good night.